Master Jet, tanong ko lang po, bakit po na-disapprove ang MPL Flex application ko? Supposed to be liliit po, liliit pa deduction ko from 4,320 to 3,700. Bakit naging insufficient ang take-home pay na rason o na reason? So, kung atin pong titingnan itong ibinigay na sitwasyon ng sender, nag-renew sa MPL from 4,320 amortization, 3,700 na lang. Kung titingnan po natin yan na sitwasyon, ay dapat tataas pa yung magiging resulting na net take home pay. So kapag pinayagan siya doon sa kanyang loan application, tataas pa dapat yung kanyang net take home pay. Pero nagtataka siya kung bakit insufficient yung naging reason doon sa pag-disapprove ng kanyang loan. Ito mga tanong na katulad nito ay hindi ko po talaga kayang sagutin directly kung bakit, kasi hindi po natin nakikita yung buong picture ng kanya pong sitwasyon, katulad na lamang po na maging ng kanya pong payslip o kaya ay other factors. Ang talaga makakasagot dyan ay yun pong nag-disapprove sa loan application. So kapag kayo po ay nag-apply ng loan doon sa inyo pong division, kayo ay nag-subject your application for approval, tapos sasabihin nila na hindi ka pwede dito, disapprove yung application mo kasi insufficient. You can directly ask them as to the reason why. You can ask for a computation kung bakit naging insufficient yung net take home pay ninyo. Kasi sila po yung talagang makakasagot niyan, kasi sila po yung nakakakita sa payslip at sa record. Okay? Pero kung ang inyo pong payslip ay meron pong nakalagay doon na undeducted obligation, kahit po liliit pa yung amortization ng inyong loan, kung after ng pag-grant ay hindi makakapasok sa deduction portion yung nandoon sa unded, ay talaga pong considered as insufficient net take home pay. Kasi kahit granted na siya, kahit mag-deduct na yung bagong amortization, kung mananatili yung nasa unded portion, kung mayroon kang unded, ibig sabihin ay mababa sa 5,000 yung totoong net take home pay mo. Dahil hindi ka pwedeng mag-present ng less than 5,000 na net pay, so yung last deduction inilalagay lang sa undeducted portion para hindi below 5K yung presented as net take home pay sa payslip. Pero may unded ka, so insufficient pa rin po yan kung totoosin. So kung may unded itong sender, then obviously yun po yung reason kung bakit naging insufficient. Pero kung wala po siyang unded, then hindi ko po masasagot as to the reason why na hindi na-approve yung kanya pong loan application. So mas mabuti na ibabalik yung tanong ngayon doon sa mismong na-disapprove ng loan, kasi sila po yung mayroon pong kapasidad to provide the answer sa tanong na katulad po nito. Maging kayo din po, kung meron kayong experience sa loan application, kahit po hindi sa GSIS, kahit po sa mga private lending institutions, tapos sasabihin ng loan verifier o ng sinuman sa division ninyo na you are not eligible, tapos yung reason ay insufficient na take home pay, pwede po kayong magtanong sa kanila as to how come na naging insufficient, dahil hindi po natin alam, baka mayroon lang pong pagkakamali doon sa computation. Then at least through your your pag-question po ninyo ay mabibigyan ng solusyon, at masisettle ka agad. Then kung iba po yung reason, kung talaga pong hindi kayo eligible, pwede kasing may mga factors na hindi po ninyo nakikita, pero yun po ang ginagawang basis ng inyo pong person in authority to determine, ay pwede po na ma-explain sa inyo kung bakit yun po yung judgment, kung bakit naging insufficient. So at least clear po sa isip niyo kung bakit
yun ang naging resulta ng inyong loan application. So talaga pong i-recommenda ko na you communicate with your authorized personnel para mapag-usapan po ninyo yung reason at maging clear po sa inyo yung ano ba yung dahilan kung bakit hindi ka pwede mag-avail ng loan na yan na kanila pong na-disapprove. So wala lang pong, hindi po masama na tayo po ay magtanong sa mga nag-i-evaluate ng ating loan. Hindi po yun masama. In fact, meron po tayong karapatan to ask questions as to why, para ma-explain po nila sa atin, and at least tayo po ay aware tayo sa reason kung bakit ganyan, para in the future ay tayo na mismo ay makakapag-evaluate kung ito bang loan application mo ay pwedeng papasa sa kanila doon sa standards, or baka ikaw na mismo yung makapagsabi sa sarili mo na hindi ka pa pwede mag-avail as of now kasi hindi ka pa qualified based doon sa reason po nila sa previous application. So maganda po yung epekto if meron po tayong open communication with the authorized personnel na siya pong nagha-handle sa ganyan pong case, para at least maganda po yung magiging resulta ng ating application at ng ating pong relasyon together with them. So yun po yung talagang maibibigay ko na na suggestion sa mga cases na katulad po nito, kasi marami din po tayo matatanggap na tanong na talaga pong not in my capacity yung pagkapagbigay ng exact and very specific reason na sagot po doon sa inyo pong inquiry, kundi yung mga persons mismo dyan po sa inyong lugar, sa inyong pong division, na siya pong mayroon talagang hawak na sapat na impormasyon to provide you with the right answer and to provide you with the right information.